First Death Anniversary ni Ray Wilson Pablo Domingo at ni Lucky Jason Domingo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, gaway sumayin lahat. Mga kapatid, sa lingkong ito ay pinag-ibig natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Senyales na tapos na ang misyon na kanyang ginampanan dito sa lupa at ngayon ay umaakit sa langit upang kanyang makapiling ng muli ang kanyang Ama na nasa langit. Binuksan din ni Jesus ang pinto ng kalangitan upang sa panahon natin kapag tayo ay umabot na sa punto na kailangan na rin tayo bumalik sa Ama ay bukas ang pinto. At si Jesus ng Ama ang siyang mag-welcome sa atin doon sa taas. Mga kapatid, sa panahon na kung saan ay nakalimon tayo sa misyon na nais ipagalap sa atin ng Ama natin na nasa langit. Sa mga pagkakataon na nakalimon tayo sa ating paniniwala sa Diyos. Sa panahon na hindi natin ginampanan ang misyon na ikinaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa isang ito, hingin tayo sa Diyos ng kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa kapatawaran ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ang pagkasal sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aming pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng Panginoon Diyos, patawarin tayo sa
Unang pagbasa. Bago siya umakyat sa langit, inutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Lulukuban sila ng banal na Espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinilaysay ko sa ating unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa kasalukuyan hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagbubuhan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang pilihan. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa ganoon, napatunayan siya ni Mark. Napakita siya sa kanila sa loob ng 4 na araw at nagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y masama kanila, kanyang pinagpilinan sila. Huwag mo kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin mo doon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbigyan niya sa tubig sa buwan, ngunit tinulatagan at binyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya nang magkasama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumunod sila. Ang mga panahon at sandali ay itinagda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan
magmula sa pupunan at kanila. Ikalawang pagbasa. Dahil inihandog ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kaligtasan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaalalahanan tayo ng buhay na matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban na kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagpatawag sa atin. Ito ay ang kalahatiang inilaan niya sa Kanyang mga hirap at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin, mga mananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagtuturo sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos, kaya sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang lahat ng kapahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at panginoon. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay ay Siya ang dalawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapustusan niya na bumubusos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po lahat. Humayo at puro kayo, palaging kasama ko hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguhin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo nakapagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas.
Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo, paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at tuloy pupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri na ang Panginoon Jesus. Nililisan na ni Jesus ang mundong ibabaw sa kanyang pag-akyat sa langit, sa kadahilanan nagawa na niya ang plano ng Diyos na muling ibalik sa piling ng Diyos ang mga tao na nanayo sa Kanya. Tapos na ang misyon ni Jesus. Ngunit sa susunod na araw, sa linggo ng Pentecostes, ay ipapadala naman ni Jesus ang banal na Espiritu Santo upang patuloy na gabayan ang bayan ng Diyos. Umalis si Jesus. Mga kapatid, ang matalagang pag-alis ay hindi bagay na para sa atin. Umaalis tayo, bumabalik tayo. Sa pag-alis ng isang tao sa kanyang pamilya, sa pag-alis ng tao sa opisina, sa pag-alis ng isang tao sa kanyang pinagtatrabahuhan, iba-iba ang mga damdamin ng mga taong naliliwan. May mga pagkakataon sa ating buhay na sa ating pag-alis na nagbawadala yung anak ninyo na nais ng bumulog dahil siya ay nag-asawa na at nais ng lumisan sa piling ng mga magulang ng kanyang mga kapatid. Ganun din sa isang OFW na aalis sa kanyang pamilya at pupunta na sa kanyang pagtatrabahuan. Katulad ninyo na lumisan sa ating bansa, umalis kayo sa inyong kanyang mga pamilya at kayo ay nandito sa mundo at kayo ay nanunungkulan. Pero din isang muling pag-alis na pag-alis pang-amang at ito ang mga tao na namatay na at namatay na. Sa pag-alis, iba't iba ang damdamin ng mga tao. May umaalis na kung saan ang mga naiwan ay tulungan. Salamat sa Diyos, umalis na ang terorista ng bahay. Salamat sa Diyos, mananahimik na ang tahanan. Salamat sa Diyos, wala na yung masugid. Salamat sa Diyos, makapagsasalita ng ikaw. Salamat sa Diyos, wala na yung tamad. Salamat sa Diyos, wala na yung walang pakialam. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Mga kapatid, nung kayo umalis sa inyong tahanan, sila ba ay nakuha o sila ay nalito? Mixed feelings yun. Depende. Yung inyong mga asawa, natuwa ba sila na kayo umalis? I'm sure that party. Piliin sa'yo, sana nagalan mo. Pero may mga uri ng pag-alis na kung saan tayo ay nalulungkot. Nalulungkot sa kadahilanan na napaka-importante ng tao ito na nilisan. Na sa kanyang pag-alis ay mababago ang atmosphere sa loob ng tao. Kasi siya yung tinitingnan, very responsible, kapag mayroon mga gusto sa pamilya, siya yung taga-ayos, siya yung masipag, siya yung masinop sa lahat ng bagay, siya yung iyong mapagkakatiwala. Kaya nga sa iyong paglisan ay nandulungan siya. Maging ang iyong mga kapatid.
Pero makita ang paglisan ni Jesus dito sa mundo. Sapagkat ang paglisan ni Jesus dito sa mundo ay isang uri ng paglisan na kailanman ay hindi magbabakas ang kanyang presensya. Na bagamat hindi na natin siya makikita physically sa mundo, pero ang lahat ng kanyang pananalita, ang lahat ng kanyang mga gawain, ang lahat ng kanyang ibinilin ay nananatili sa buhay, sa puso, sa pag-iisip ng mga tao na nasa lumpa si Jesus. Ibig kong sabihin, sa bawat isa sa atin ay makikita natin ang katauhan ni Jesus. Bakit? Sapagkat nakatanim na sa iyong isipan ang lahat ng matulog ni Jesus. Sa dinami-dami ba naman ang pagbibisa at narinig ninyo tungkol sa banal na salita ng Diyos, ito ay nakatatak na sa iyong isipan. Ito rin ay nananahan na sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa, ay makikita ng mga tao ang katauhan ni Jesus. Kulang na lamang ang sabihin, parang si Jesus ka kung ikaw ay manalita. Parang si Jesus ka sa iyong pagkikitungo sa mga tao. Sa pamamagitan nito ay si Jesus. Ang kanyang diwa, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga manners of dealing with people ay buhay na. Mga kapatid, ngayon si Jesus ay kasama na ng Diyos sa langit. Meron na tayong ginagawad na tagapamagitan na sa ating mga dasal at inyong mapapansin, ang lahat ng dasal natin ay lagi na lamang nagtatapos sa salitang "We ask this through Christ our Lord." Diba? Lahat ng dasal natin talagang nagwawakas sa salitang Tagalog. Ito ay piniliman namin sa pamamagitan ng Kristo na aming bakit? Sapagkat ito ang role ni Kristo. Ngayon na inilugod na siya ng Ama sa kanyang kanan, si Jesus ang mamamagitan sa lahat ng ating mga pagkakailangan, lahat ng ating mga madasal. In fact, sa tunay na buhay, lalo na sa sugat, kapag sinasabi ng doktor doon sa kamag-anak ng isang tao may sakit at maaari na lang namin ang buhay, ano dito sinasabi ng doktor, ipasa Diyos na natin siya. O kaya sinasabi, pumunta na po kayo sa kapilya at manalangin kayo. Ibiling ng muli niyo ang inyong pasyente, ang inyong kamag-anak sa Diyos. Ibig sabihin, si Jesus ay maaaring mamagitan sa isang tao may sakit. At minsan, nagtataka ang doktor, bakit biglang nawala yung kansa? Jesus na healer. Ang inyong dasal ay dininig ng Diyos. At sapagkat ang inyong dasal ay ipinahalin din ninyo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Na ang ating panalangin ay panalangin ni Jesus. At si Jesus ang nananalangin sa Ama para sa atin. Sino ba naman ang magpapahindig sa dasal ng isang anak kapag siya ay nag-request na sa kanyang tatanggapin at didigin ng Diyos ang mga panalangin ni Kristo na ang panalangin na ito ay nagmula sa atin at ipinahatid na ng natin ni Jesus. Si Jesus din mananatiling kaibigan ng bawat isa sa atin. Kung hindi man naging tapat ang ilan sa ating mga kaibigan, asahan mo si Jesus. Hindi siya kailanman magbabago. Once a friend, always a friend. And in fact, sa dinami-dami ng iyong kaibigan, masasabi mo si Jesus ang iyong best friend. Pero hindi siya yung best friend that can also be your best friend. Kailanman si Jesus hindi mo maaway. Lagi mo siya kaibigan. Kahit inaaway mo siya, hindi ka na kaya maaway. Because hindi yun nasa personalidad ni Jesus.
Siya rin ang mananatiling iyong pagpapala kapag ikaw ay nangihina, inuulang ka na sa ito. Kapag ikaw naman ay kumawala ng landas, ituturo na sa iyo ang daan at siya ang mamumuna sa iyong harapan. Kapag may mga bumubulong sa kaliwat kanan sa iyo kung anong dapat gawin, mananalig si Jesus at sasabihin niya sa iyo, huwag mong pakinggan ang boses na iyan, lalo na kapag ang boses na iyan ay nabubutang sa iyo. Mga kapatid, matandaan ko nung ako ay na-ordinang pare at yung obispo na nag-orden sa akin ay hindi pinipili. Tinanong siya nung isa sa mga umaten sa aking ordinasyon. Sapagkat napasin niya na hindi pinipili. Tinanong niya yung obispo, Bishop, where are you from? And where do you live? Sabi ng obispo, what do you want to know? My permanent address or my temporary address? So Bishop, we have two addresses. One is permanent and the other one is temporary. At dahil ang obispo ay naka-assign sa Sulu, sa Holo, Sulu, bilang obispo doon, sabi niya, my temporary address is in Holo, Sulu. Bishop's residence, Holo, Sulu. Okay, Bishop. But how about your permanent residence? Do you live in the United States? Because he's an American. Yes, but it's still my temporary address. Although I was born in the United States of America, that is still my temporary address. So, Bishop, so where do you live? What is your permanent address? Do you want to know where my permanent address is? Are you aware that your permanent address and my permanent address are the same? Huh? But Bishop, I'm a Filipina. I'm not an American. Yeah, you're a Filipina. I'm an American. But we have the same permanent address. Can that be Bishop? No, the same. Yes. So what do you mean by permanent address? Our permanent address is in heaven. Why, Bishop? Bakit po? Hindi mo ba alam? Do you not know that you, being a woman, is the daughter of God? And me, being a man, is the son of God. Therefore, all of us are children of God. And because we're children of God, we belong to God. And where God is, then also shall we be. Kung nasaan ang Diyos Ama, doon din tayo lahat. This is what Jesus tells us today on the place of the Ascension. Na pagbalik ni Jesus sa langit, inituturo ni Jesus sa atin sa kanyang pagbubukas ng pinto ng langit na ang langit din ay ang huling handungan ng ating buhay. Doon tayo magbabalik sa pagtutulong tayo ng buhay. Mga kapatid, magandang talagay natin sa ating sarili. When the time comes for us to go back to the Father, na tayo ay magbabalik sa Ama kapag dumating na yung panahon na iyon, masasabi na natin sa bawat isa, see you in heaven. Are you ready to go to heaven? And you think you are going to heaven? Or you will still remain in your own temporary address? Or would you like to go to your permanent address? Siguro doon sa mga may ready na sila. Pero doon sa mga may responsibility
niya sa atin dito sa mundo na hindi niya natatapos ang misyon na nais ipaganap ng Diyos sa atin. Laging inuulit-ulit sa mga tao, wala ang isa sa atin dito na lilisan sa mundo na hindi natin natatapos ang papel na nais ipaganap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bilang magulang, bilang asawa, bilang kapatid, or any responsibility na itinalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sana makita-kita tayo sa lahat. Amen. Magsipera tayo at sabay-sabay natin nangyayari ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, pinupuri namin ang iyong
hindi niya pinansin ang mga namin pagkatapos sa pagtutok sa kanya, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay nakiyakan sa sapit kami sa iyo. Kaya nilagkaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hambay sa kalangitan. Kami nagpupunyi sa iyong kadakilan. Pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kanis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bagong walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Puspusin mo
siyam na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila ay kanyang pagbubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumaraw. Kawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas, kaysa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Iniibig namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong paglulugluhan sa anak mo ngayon upang paparis namin tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa banal. Amen. Opo ng Santo. Inanyayahan po ang mga bagong halal na opisyal ng Santa Teresa Filipino Community na magpunta po sa harapan para sa ordaining. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo po kayo habang ginagawa ang pagbabastos. Pagpalain naman kayo ng makapangyarihan Diyos na sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak na nagbukas sa pinto ng buhay na walang hanggan. Amen. Tulad ng pagpapakita ng Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, naway magpakita rin siya sa inyo na may awa at papasukin kayo na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumulok si
entrance. Dali, cut, dali.